Okay, hello, kumusta kayo? At magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin, Talk News PH. At bago tayo magsimula dito sa talakayan natin ngayong umaga na ito, we will be talking very serious political issues today. At before we start, I would like to request pakipindot naman yung like. Paki-like naman kahit pa isa-isa lang. And then try to share this video sa mga kaibigan natin, mga kakilala natin if you like this video. And then para sa mga bagong viewers natin who just passed on this channel, pindot naman yung subscribe button. And of course, if you want to be notified, press the notification bell so that every time I have a new podcast, you will be immediately notified. So, this morning, maraming nangyayari kahapon. Supposed to be itong podcast na to ay ginagawa kagabi, but there are a lot of new development na nangyayari kagabi. So this is with regard to the live podcast of Senate President Alan Peter Cayetano. So kukumentuhan natin yung kanyang mga pronouncement doon sa kanyang live. I think sa Facebook yung linabas. So medyo kasi jumbled yung mga pagpresenta niya sa mga gusto niyang sabihin, at yung iba tumatawag sa akin and they ask me kung pwedeng i-explain ko kung ano ba talagang punto doon sa mga sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, kasi napakahalaga na malaman natin yon kung anong buod doon sa kanyang pronouncement doon sa live niya sa Facebook, kasi napaka-critical ng ilan sa mga sinasabi niya doon. At dapat natin malaman na itong mga sinasabi niya, mga pronouncement niya dyan sa live niya, is a collective decision. Kasi sa tingin ko, si Senator Cayetano, bago yan magbitaw ng kanyang mga gustong sabihin sa publiko, kinukonsulta muna niya ang kanyang mga member senators. Ganyan siya ka-democratic. So, yung mga sinasabi niya doon sa kanyang live ay collective idea or collective decision, or if they have decided to go into a path na gusto nilang tunguhin dito sa kanilang, sabihin na natin, mission na ginampan, na gusto nilang gawin diyan sa Senado. Kasi napaka-importante na malaman natin kung ano bang direksyon ang meron ang bagong majority group diyan sa Senate. And dahil ito ay napakahalaga sa atin, being the citizens of this country, and also sa future ng ating bayan. Para sa akin, yung mga sinabi niya, medyo mahaba yung video. Actually, dalawang video pa nga. Dalawang live yung ginawa niya. Yung una, medyo maiksi. Yung pangalawa, medyo mahaba. So, we will try to analyze yung mga points doon, yung mga highlights na napaka-importante. Na, for sure, tayo ay may meron tayong paki, no? Kailangan makialam tayo doon sa mga sinasabi niya.
Kasi napaka-importante nung iba. At ito nga, sinabi ko kanina na isa sa mga pronouncement niya na napaka-importante. At para sa akin, hindi lang ito merely pronouncement with regard to a certain law or bill na gusto na lang ipasa dyan sa Senado, but ang tunay nilang intensyon dyan sa pagganap ng kanilang mga responsibilidad at obligasyon na naka-atas sa ating konstitusyon kung ano ba dapat ang gagawin ng isang Senado, which is a branch of government, one of the pillars ng ating pamahalaan sa bansang ito. So ano ba ito? Para sa akin, it was a declaration na ang Senado, ang bagong Senado na composed of 13 senators that stood up against the pressure of Malacanang declares their independence with Malacanang. Talagang gusto nilang sundin ang nakasaad sa konstitusyon na bawat branches ng government should be independent but interdependent with each other. So ibig sabihin, sa kanyang functionality as a branch of government, independent siya gumawa ng mga batas, magdesisyon sa mga bagay-bagay na nakaakibat sa kanilang mga obligasyon sa pagganap sa kanilang mga responsibilidad dyan sa inaatas ng ating konstitusyon, which is to legislate, at gusto nila maging independent sa mga bagay na yan. But of course, as part of the government, they are interdependent with the other branches like the judicial branch and the executive branch. But with the pronouncement of Senator Cayetano na gusto nila na magkaroon ng independent na Senate. So, ibig sabihin, yung Senado na hindi hinahawakan ng executive department, which is the department, the branch of government na hinahawakan ng ating Pangulo. Sa mga sinasabi pa niya, as far as he can remember, and as far as I can remember, bihira lang, iilan lang siguro ang meron tayong independent na Senado. Mostly ay under the shall we say under the tutelage or protection of the President. Kasi ang pag-elect ng Senate President ay talagang pinakialaman ng ating Pangulo. Most of the time, yun talaga ang ginagawa. Para naman, kung anong gusto ng Pangulo, it will be shored up easily. Kung meron siyang mga urgent laws or bills na gustong ipasa, o mga projects o mga development projects, pwede niyang iatas kaagad sa Senado para gumawa ng kaukulang batas. Kaya yan ang purpose ng ibang mga presidente. But this one, itong presidente na to, hindi. Gusto niya mayroong total control doon sa mga gusto niyang mangyari sa pamahalaan na to. Ang isang message pa nga na napaka medyo masakit doon sa mga sabihin na natin diretso, doon sa mga tuta ng presidente na sumusunod sa kanya, na parang asong kung saan mo hilain doon papunta. Parang kabayo na rin na may takip sa mata. Kung saan mo hilahin, doon siya tutungo. O parang kalabaw na rin. Ganyan ang kalabaw na mayroong tali sa ilong pa. Kung saan mo hilain, doon siya papunta. Ganyan ang ibang senador. Kaya ang sinabi ni Senator
Senate President Cayetano na dapat naman ang Senado hindi magiging puppet sa executive. Yun ang sinabi niya, at siguro kung narinig ito ng mga nung 11 BBM tuta senators sa minority, napakasakit. Masakit dahil talagang totoo naman na ganyan sila. Maybe they have not realized yet na yan ang tingin ng tao sa kanila. Karamihan ng ordinary Pilipino, yung mga ordinary na mamamayang Pilipino, yan ang impression nasa isip ng mga Pilipino na itong mga senator na ito ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng Malacanang. Kaya ganyan na lang ang gusto nila mangyari diyan sa Senado, na gusto nilang hawakan completely ang Senado under the protection of the President. So yun ang nangyayari dyan. At itong pagsabi ni Senator Alan Peter Cayetano na do you want to have an independent Senate, di ba ito kaya ay mag-create ng isang bandwagon for other branches like the judicial branch, na sabihin na gusto rin namin magiging hindi tawag nito, may there's a term, hindi sunod-sunuran lang sa Malacanang o sa Pangulo. Gusto namin maging independent, na yan naman ang nakasaad sa ating konstitusyon. So dahil nga ang sitwasyon natin ngayon ay parang hindi parang talagang meron na talagang declaration ng martial law. Hindi lang sinabi, but ganyan na talaga, state of emergency na tayo, na kayang gagawin ng pamahalaan, na lalo na sa ang executive ang kanilang gusto. Kaya nga itong pag-aaresto ng maraming mga nagpahayag lang ng kanilang mga opinion, kanilang reklamo with regards to the functionality ng ating pamahalaan, na hindi naman ginampan ang kanilang mga dapat gampanan sa kapakanan ng ating mga ordinaryong Pilipino, ay talagang kinukulong nila at sinampahan ng mga kaso na halos wala namang batayan. Yan ang sitwasyon natin ngayon. At ito, na tumindig na itong Senado, yung 13 na senador, ay it is a very contagious event. Maaring maraming taong matagal na rin nanahimik lang dahil natatakot. But with the ang pagpahayag ng mga senador, lalo na si Senator Alan Peter Cayetano, that do you want to be independent from the clutches of Malacanang, from the clutches of the Bangag President. Kaya mag-encourage ito ng marami na talagang dapat naman na i-insist natin, ihingi natin, i-demand natin sa ating pamahalaan na maging malaya itong mga branches na to, gampanan ng kanilang mga trabaho. At mismo mga tao ay magkaroon din ng lakas ng loob para lalong maging matibay ang kanilang paninindigan para sa hustisya at kabutihan at kapakanan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. So, ang tanong dyan, kung ito nag-i-encourage ng maraming Pilipino na lumabas at magpahayag ng kanilang damdamin. Dahil meron na tayong sandalan, meron na tayong kasangga na nasa mismong pamahalaan, at ito ang Senado.
yung 13 senador. So isa ito sa mga maging turning point dito sa pagpahayag ng karamihan ng mamamayan sa sobrang disgusto nila sa pamahala ni BBM dito sa administrasyon na to, na parang nakalimutan ang mga ordinaryong Pilipino. At ito ay posibleng magkaroon ng maraming bunga, maraming supporters. Malalaman natin ito pag daan ng ilang panahon, ilang araw o ilang buwan o ilang linggo. At sa tingin ko, maraming mga concern na mga mamamayang Pilipino ang sasama dito sa mga senators na to para magkaroon tayo ng totoong demokrasya at kalayaan sa pananalita dito sa bansang ito. Ihayag natin ang ating totoong damdamin at mga hinaing laban sa pagkawalang bahala ng ating pamahalaan doon sa mga serbisyo na dapat nila ibigay sa mga ordinaryong Pilipino, tulad ng healthcare program, tulad ng pag-flip ng economic situation ng ating mga mamamayang na Pilipino, at yung pagganap ng mga trabaho at pagkontrol ng inflation, pagkontrol ng presyo ng gasolina at diesel, yung concern ng mga OFW, dapat dito nakatuon ng ating pamahalaan na parang talagang nakalimutan na kumpara sa panahon ng ating dating pinakamamahal na presidente na si President Rodrigo Roa Duterte. Napakalaki ng pagkakaiba between the two administrations. So balikan natin itong live o pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang mga revelation doon at talagang lakas ang dating at napaka shocking sa madaling salita. Unang-una, yung sinabi niya na yung May 11 incident ng pagdating ng mga NBI Gestapo agents diyan sa Malacanang, diyan sa Senado, ay talagang sinadya at parang ni-request ng Senate President, dahil yan ang pangsangga nila doon sa tingin nila na magkaroon ng pagbuto para i-unseat si Tuta Soto. Alam na nila, kaya talagang pinigilan nila si Senator Bato. At ito ang nagbalak, malamang si Tuta Soto at ang Malacanang. Sila ang nagbalak sa tulong ng mga NBI goons. So talagang binabalak talaga nila na kukunin na merong kudita nung araw na yon. In-expect na rin nila na darating si Bato. Kaya maaga doon ng mga NBI at naghanda para arestuhin si Bato. O yan ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. So alam na natin yun, ayun talaga. Pero ngayon, in open broadcast, sinabi niya na yan ang findings nila. Pangalawa, yung pagdating ng mga arm na mga NBI na siguro nag-iba yung isip, bakit pinabayaan natin si Bato? Kasi nakuha na rin yung Senate seat, ang majority. Kaya siguro alam naman natin ang isip ng isang bangag, paiba-iba. Kaya sabi nila, kunin ulit yan, huwag niyong pabayaan. Kaya nangyari yung atake dyan sa Senado.
Ngayon, sinabi rin ni Senator Senate President Cayetano with regards to Jinggoy na Pebrero pa pala na kinakausap si Jinggoy. Kaso hindi lang sinabi kung sinong tumawag. At sabi ni Jinggoy, later part na lang or in the future, sabihin niya kung sinong tumawag sa kanya. Doon sa vlog natin, sinabi ko yung de facto president. Sino bang de facto president? Sabi ng iba, ano yon, in facto, de facto. Pareho. Yung in reality na Pangulo na talaga ang siya ang nagdesisyon sa lahat na mga masamang balak o mga masamang ginagawa dito sa pamalaang ito. Kilala na ninyo kung sino bang nakaka-impluwensya sa ating Pangulo ng husto at matayog ang kanyang pwesto na hindi makaayaw, hindi makahindi ang Pangulo. So ito yung kausap ni Jinggoy na February pa kinakausap at minsan nandoon si Senate President Cayetano nung nag-uusap sila. Kaya naririnig niya sa telepono yung pag-uusap. Kaya siya, sabi niya, ako witness na ganyan ang pinag-usapan nila. Na kinumbinsiya siya na sumama na sa minority. At kung hindi, makukulong siya, itutuloy yung kaso niya. So nakikita natin kung anong klaseng administrasyon na meron tayo. Nabubuhay sa pananakot, nabubuhay sa lagay. Pagbigay ng mga malita doon sa mga gusto niyang sumapi sa kanilang sindikato. So anong klase yung 11 na yan? Sino yung mga yan? Alam nila yan na nangyari yan. Dahil mismo si Erwin Tulfo ang nagyayabang. Nagyayabang na dalawa sa inyo. Dahil minamadali ninyo ang motion na yan ni Senator Marcolita na aprubahan yung video conferencing sa mga senador, mga senators at pwede silang bumuto online or to participate in decision remotely. Yun ang sinabi niya na dahil na meron tayong dalawang malapit ng maaresto na senador kaya minamadali ninyong ma-approve yan. Kasi mangyari ang amendment na yan, mawala ng puto. Pero ang nangyari, hindi ganong naapektuhan. Hindi natupad yun. Hindi lumipat yung dalawang sinasabi ni Lacson at ni Tota Soto na lilipat hanggang ngayon. Nagiging solid pa yung grupo na yan. Ngayon, hindi na talaga sila makalipat dahil sa mga pangyayaring yan, lalo na sa pananakot na nabulgar. Kung kayo ay mamamayan na kumampi pa rin sa administrasyon, kumampi kayo sa mga demonyo. Isipin mo, blackmailing yan. Binablackmail niya ang mga senator. Meron pang sinabi si Senator Cayetano, actually, 14 sila talaga na lumipat. Kaso itong isa, tinakot. Dahil mayroong pending na kaso. Malaking kaso ang nakasampalaban sa kanya. Senador siya ngayon, wala siyang ibang choice. So, kilala na ninyo kung sino yan. At dahil nga mayroon siyang actuation yung last na meeting nila, session nila, na parang gusto niya niyang lumipat, talagang pinasalita siya dyan sa plenary na hindi siya lilipat, wala siyang balak na lumipat sa majority. In an open session, pinasabi sa kanya para marinig ng Malacanang na hindi siya lumipat at hindi matuloy ang kaso. Hindi marinig ng ombudsman. Dormant ngayon ang kaso, ibig sabihin natutulog. So hindi nila yan gigisingin yung kaso na yan. Tulad sa nangyari kay Jinggoy. So, ganyan ang klaseng administrasyon. Kung itong mga senador na ito, ganyan sila kademonyo, ganyan sila kasama. At
tayong mga tao na hindi pa alam ang kanilang mga ginagawang masama ay kakampi pa sa kanila. Napakasama na rin natin. Kaya dapat kamumuhian natin sila. Hindi natin sila suportahan. Itong Tota 11 ni BBM. Kasi mga tauhan ni BBM yan. Alam naman natin kung sino yung bangag. Anong ginagawa niya sa atin. Anong pahirap ang ginawa niya sa atin. Kaya itong mga senador na to ay kanyang mga minions and cohorts. Ibig sabihin, sumusuporta sa kasamaang ginagawa niya. So, bukod dyan, ito nga, dito na sa title natin, na na-checkmate sila. They suffered the dose of their own medicine. Kasi, nag-walk out nga sila doon sa motion. Nung binuhay na yung motion for the amendment of the roles na magkaroon ng remote video participation ng mga senador, remote voting, nag-walk out sila. Ginamit nila yung parliamentary role na pwede kang walain ang quorum sa pamamagitan ng walk out. So nangyari, umalis sila dyan sa session hall. Naiwan si Tuta Soto at magdeklara, nagpatawag kunwari ng walkout. Ang walkout nagpatawag ng quorum para mabuo yung session. Kasi ang quorum dapat majority ang attendance ng member ng Senate, which is 13. Kasi 24 sila, 50% plus 1, so 50 is 12. Dahil 24 plus 1, majority na yan, kaya 13. Tulad ng pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano na 13 ang bumoto sa kanya. So, ganyan din ang quorum. So, nang umalis sila, wala nang quorum. Kasi, ang presence of floor is only 12. Kasi nandoon pa si Jinggoy nung panahon na yun. Kulang ng isang boto. Kung nandoon pa si Bato, may quorum. Kaya pwede nila magbutuhan sila. Silang majority. At may pasa yung batas na yun. So, ganyan ang nangyari. Doon sa mga ibang vlog ko, magkaroon ng solusyon sana yan kung dumating ang desisyon. Kung nag-desisyon ang Supreme Court na invalid yung warrant of arrest from the ICC. So, during that time, kailan ba yun? Nung bago ma-arresto si Senator Jinggoy Estrada, I think Wednesday last week, holiday pala noon, or I think that's Tuesday. Kung nag-decision pa nung Monday or Tuesday yung Supreme Court na invalid yung warrant of arrest, pwede na lumabas si Bato at ipasa nila yung yung ano na yan, motion ni Senator Marcolita. At kung maipasa na yon, majority sila maaprubahan sa butuhan dahil majority sila. So, maipasa yon. At kung nagdesisyon ang Supreme Court, but hindi ang malungkot lang, hindi natuloy yung hindi talaga nagdesisyon na invalid up to now ang Supreme Court. Kaya ngayon, kahit magdesisyon yung Supreme Court at ma-invalid at babalik sa session si Senator Bato, 12 pa rin sila. Kasi wala na si Jinggoy. So, ibig sabihin, hindi maipasa talaga yung motion ni Senator Marcolita for the amendment of video conferencing or video voting or remote voting ng mga senators. Kasi wala na si Jinggoy. Not unless pwede siya dyan sa bago niyang plunder, na plunder hindi kasi billable, pero there are times na pinayagan yung bail sa plunder kung mahina yung ebidensya. Malay natin, matauhan yung Sandigan Bayan, pero wala eh. Ang Sandigan Bayan natin ay weaponized na rin. Isipin mo,
5 days lang nagkaroon ng warrant. Nauna yung warrant sa graph. After 2 days, kasi Saturday siya I think Friday pala. After 2 days, may warrant of arrest na, inaresto na talaga siya sa plunder. So kanyang ka-weaponize ang Sandigan Bayan. Wala na yan. Ibig sabihin, nabinta na yan. Na bayaran na yung Sandigan Bayan. Sa totoo lang, sa ganyang mga desisyon na binigay nila. So, yun ang dilema ngayon. So, yung motion nila, kasi kung maipasa lang yung motion na yun, yung amendment na yun, pwede ilalabas si Jinggoy. Kung lalabas si Jinggoy, or kahit nasa kulungan siya, pwede siyang bubuto. So, maipasa yung mga other bills na gusto nilang ipasa. Kasi, buo pa yung 13. So, yun ang sana mangyari. Pero nga, yung problema nga kay Jinggoy, 12 sila. Pero at least kung 12 sila, allowed na si Bato na atin ang session, mataas pa siya sa 11. Ngayon, nagsasalita si Erwin Tulfo, tsaka si Rafi, na duwag. Kasi ang sistema nila ni Erwin Tulfo, pambarangay. Yung ginagamit nila sa radio station nila na may magsumbong, ganito. Halimbawa, mayroong magsumbong na driver, sabihin na hinuli siya, ganitong ginawa ng motor, itong ginawa ng motor ko, inimpound, ganyan. Ang ginagawa ni Tulfo, sino bang hippie dyan? Si Erwin, ganyan ang style ng mga yan, pang barangay nga pang mga ganyang intriga, mga sumbong-sumbong na mga citizens. Kahit masabihin natin legitimate yung pagsumbong, pero ang style nila ganyan, para bumilib yung mga taong nagrereklamo. So, ang gagawin, tawagan mo nga, sabihan niya yung sekretary niya diyan sa istasyon ng radyo na yun. Sabihan mo nga, tawagan, gusto kong kausapin. Di, tawagan na yan. Major ng pulis. Ano ba itong ginawa mo dito sa driver na to, ganito, ganyan? Bakit ang ginawa mo, masyado kang mayabang, ganyan ba? Minsan, pa yan, nangahamo ng suntukan. Ganyan ang style ni Erwin Tulfo. Kaya yung iba nakikinig, humahanga. Galing nito, matapang. Pero puro ganyan yan, puro hangin ang nasa utak ng mga Tulfo na yan. Pareho sila ni Rafi Tulfo. At yan, dala-dala nila dyan sa Senado. Hindi po pwede yung ganyang ugali sa Senado. Hindi pwede ang barumbado dyan, balasubas, tulad ng mga Tulfo na yan. Makitid ang utak, mahina ang utak, at kurap. Kurap yung mga yan. Bakit nasabi natin kurap? Ano nangyari sa ACT-CIS? Yung una niyang party list, ng senador pa siya. Si Eric Yap, ang kanilang parang caretaker dyan sa Benguet, involved dyan sa Malita, naghatid pa ng pera dyan sa kay Saldico, kina Mark Tiksay at saka si Paul Estrada. Sabi ng mga Marines, yan patunay. At si Tulfo ilang beses hinatiran ng Malita. Nung kongresista siya, nakatanggap siya ng pera ng Malita rin. Ngayon, nung senador siya, nakatanggap din. Kaya ganyan siya katakot na matuloy yung flood control controversy. So balikan natin ganyan ang mga Tulfo. Kaya wag tayong magpaligaw. Pang lang yan. Pang gulong barangay lang yan. Dapat hindi naging senador yan. Walang kadisente-disente. Sipin mo, duwag daw si Cayetano. Ganyan ba ang sasabihin ng isang senador? Dapat may respeto ka man lang. Kung disente kang pagkatao, huwag mong dalhin yung barong-bado mo sa radyo. Sobrang kayabangan. Wala namang utak yung Bindalo. Natatawa ka dyan sa Bindalo na yan. At madulas yung dila. Sinasabi niya na i-aresto daw yung dalawa. Galing sa kanila na talaga yun ang balak nila. Na para makuha nila yung presidency ulit sa Senado.
kailangan huhulihin ang mga senador. O, galing sa kanila yan. Sabi pa nga, nahuli sa bunganga o sa bibig ang isda. So, sa kanyang salita, nalalaman natin na yun talaga ang balak nila. At ito, pinatunayan doon sa mga tawag na natanggap ni Jinggoy Estrada na galing sa de facto president natin na babae. Ngayon, ito nga, balik doon sa sinabi ni Senator Cayetano na talagang balak nilang mag-walk out dahil nga ayaw nila doon sa amendment na yon. So, ang nangyari, hindi nga natuloy yung motion na yun. Hindi na yan maaprubahan yung amendment to the video conferencing ng at remote voting ng mga senador. Na napaka-ironic naman dahil pinayagan sina Trillanes sa mga request galing kay Hontiveros at kay Kiko Pangilinan nung nakulong yung dalawa, si Trillanes at saka si De Lima. At ngayon, ayaw nilang payagan itong kay Bato. O, nakita na natin kung anong klaseng mga senador yan. Noon pinayagan ninyo, pass kayo ng resolution. At ngayon ayaw na ninyo dahil gusto talaga ninyong tanggalin si Senator Alan Peter Cayetano. Na yan lang ang pag-asa natin na magkaroon ng independent na Senate na hindi tuta at tauhan ng Malacanang, ng bangag nating Pangulo. So, ano nangyari ngayon? Ano bang present situation? Natunugan din nila Senator Cayetano na yan manggulo talaga ang minority. So anong ginawa nila nung Monday nung na-arresto si Senator Jinggoy Estrada? Hindi na sila pumasok. So in-exercise nila yung kanilang right na pwedeng harangan kung anong move ng minority. Ngayon ang ginagawa ng minority against them na sila nag-boycott, umalis yan sa plenary para nga hindi maprubahan yung amendment na yon. At nagyayabang pa raw yung mga tauhan ni Tito Soto ay yung mga mga trolls at mga supporter ng mga BBM Tuta 11 na napakagaling ni Senator Soto, ni Tuta Soto, dahil alam niya yung rules, dahil pwede pa lang buwag ng isang session sa pamamagitan ng quorum, mag-adjourn ng isang session dahil walang quorum. So, ganyan ang ibig sabihin. At yan ang ginagawa ni Senator Cayetano sa kanila ngayon. Nagsuffer kayo on your own, the dose of your own medicine. Checkmate. Checkmate kayo. The same parliamentary role na pwede naman gamitin dyan sa Senate, ang ginamit nila. So sana ang kagalingan ni Soto ngayon. Hindi na kayo makagalaw. Ang mga balak ninyong gagawin, hindi rin naman talaga ninyo mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano. Ang gagawin dyan, guluhin lang yung mga committee. Kasi pwede kung merong ma-absent dito sa majority, pwede na sila magdeklara na palitan yung mga committee na yan. Ang pinopokus nila yung Blue Ribbon Committee. Yun ang purpose nila, para hindi matuloy ang flood control hearing. Yun talaga ang purpose nila. At yun ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi siya naniwala ngayon. Yan naman ang paniwala natin. Salamat naman na na-realize din ni Senator Cayetano, pero sa tingin ko noon pa alam na niya yan na yung
pagpasok ng mga NBI dyan sa Senado, ang purpose talaga niyan na mabalik ang Senate presidency, ang leadership, ang majority diyan sa Senado, papunta ng mga tuta ng Malacanang, tuta 11 na yan, na hindi nga natupad. Kaya yun ang purpose talaga nila. Kaya itong mangyari sana kung pumasok sila ngayon at saka bukas, bukas sa Wednesday, ang schedule ng hearing is 5, guguluhin nila sa pamamagitan ng pagsampa dyan sa plenary. Pareho na sila, 11 and 11 eh. Pareho dahil dalawa ang nawala dito sa majority. So pwede kung may isa na ma-absent dito sa lagay natin dito sa majority, pwede nila i-deklara at pwede nila kunin yung ibang mga committee. Malay mo yung peace public order peace and order committee, pwede nilang kunin yan dahil magkaroon ng investigation diyan sa siege sa Senado. Pero talaga ang pinoprotektahan ni Senator Cayetano, ni Senate President Cayetano, ang Blue Ribbon Committee. I don't know kung anong mangyari. Merong balita na binuwag na nga, hindi tinuloy yung subcommittee. Ginawa na yung mismong si Pia Cayetano ang magiging chairman diyan sa committee na yan. At si Senator Marcolita ang vice chairman. Wala na si Jinggoy eh. At vice chairman naman si Jinggoy sana dyan sa committee na yan. Pero nandiyan sa Marcolita, walang problema. At ginawa ni Senate President Cayetano, in-invite pa sila lahat. Kasi ang ginawa nila, hindi linagyan ng mga members yung lahat na committee, na linagyan naman ng mga chairman at member ng majorities. Ang mga minority hindi naglagay ng member nila. Kasi ang sabi pa nga ni Lacson na sabi ni Lacson sa media, ito ay sabi ni Senator Cayetano, hindi na kailangan nalagyan natin ng mga member yan, yung mga committee na yan, dahil hindi naman magtagal yan si Cayetano. O baka 2 araw, 3 araw lang yan. So sayang lang pagod natin. Kaya hintayin na lang natin siya matanggal bago tayo maglagay ng member. So akala nila ganyan ang mangyari, magpuport 1 buwan na wala pa rin nangyari. Kaya supalpal yan si Lacson. So balik tayo dito sa flood control. Sabi ni Senator Cayetano, wala talaga silang ibang gustong mangyari na hindi matuloy yung flood control. Wala silang concern dyan sa impeachment dahil alam nila na wala talagang ebidensya na solido or makakatutuhanang ebidensya yung impeachment case na pinasa ng prosecution. Hindi sila concerned dyan. At talaga sa numbers naman ng senator, hindi talaga mananalo yan. Kahit anong gagawin. Ngayon, kung babalik si Bato, 12 sila. Kailangan nila ng 12. 11 lang sila. So maghahagilap sila ng 5. Ngayon pa nga lang sa change in presidency, hindi nila ma-achieve yung 13. Paano pa yung 16 na kailangan sa 2/3 votes para makonvict si BP Inday Sara? Kaya malabong makonvict si Inday Sara. Kaya alam ng Senado yan. Hindi yan daw ang intensyon nila, sabi ni Senator Cayetano. But itong BRC hearing. At matagal na natin sinabi yan. Bago pa mangyari itong nangyari dyan sa Senado, yun lang talaga ang gusto nilang protektahan. Kasi mabulgar lahat kung sinong involved niyan. So, nagkaroon ng explanation si Senator Cayetano. Gaano ka-importante yan, yung hearing sa flood control. Tayo daw, gusto natin ng totoo, katotohanan na lalabas, kaya nagkaroon tayo ng People Power 1, People Power 2, para malaman natin ng katotohanan. Ngayon, siyempre, gusto rin natin
makontrol ang presyo ng mga bilihin, ang inflation, magkaroon ng maraming trabaho ang mga tao, ma-arrest natin itong decline ng agricultural sector natin at iba pang mga bagay na maging makikinabang ang taong bayan. Gusto rin ng Senado daw yun. But kung pabayaan natin itong isang bagay nagbagabag ng matagal na panahon sa mga taong bayan, hindi talaga natin makamtan ang katotohanan. At ano ba ito? Yung matinding pagnanakaw sa history ng ating bansa. Yan sa flood control, corruption. Bakit hindi natin yan resolbahin? Yan ang sinabi ni Senator Cayetano. Ang sabi niya, ayaw man natin malaman kung sino ba talagang involved dyan. Kung totoo bang 24 na senators na lang na nakatanggap ng malita, or ilang senador ang nakatanggap niyan, or gaano kalawak ba yan? Ilan ba ang ghost project talaga? Ilan ba yung substandard na project? Sabi pa ni Senator Cayetano, gusto ko nga mangyari, pinopropose ko nga dyan sa plenary na picturean lahat, utusan ang mga project engineers in all regions na picturean yung mga projects na yan. Kung wala kang makukuhang picture, ibig sabihin ghost project yan. Para ma-determine kung talagang ilan ang nawala talagang halaga or budget dyan sa mga projects na yan. Sinabi pa niya, ayaw ba nyo malaman kung saan ba talaga itong mga ghost projects na to o mga substandard projects? Sa Bulacan lang ba? O dito lang ba sa Luzon? How about sa Mindanao? How about sa Visayas? Paano natin malaman kung walang totoong investigasyon? At yan na ang pagbukas ulit ng Blue Ribbon Committee investigation na noon daw binigyan ng isang araw na mag-imbestiga si Senator Mark Hulita at pinalitan na kagad ni Lacson at binigyan si Lacson ng pagkakataon na mag-imbestiga for about 10 months or almost a year. Pero partial report pala ang nakukuha. Paano natin i-submit yan? Paano natin i-propose yan sa ombudsman kung gusto na nating sampahan ng kaso na partial pa lang yung resulta niyan? Dapat kumplituhin natin yan. At yan sa pamamagitan ng pagbukas ng panibagong investigasyon dyan sa flood control. Na yan ang gustong pigilan. Kasi siyam na buwan nilang pinigilan eh. Talagang linis nila ng linis. So, yun ang paliwanag ni Senator Cayetano. At yung mga sinasabi ng mga Marines, dapat bang paniwalaan natin kaagad yan? O, yung mga sinabi nila. Or kailangan dadaan muna ng interpellation yan para doon natin malaman kung gaano ba talaga katotoo yung mga sinasabi nila. Kung walang investigasyon, hindi yan mangyari. Tapos ito, sinabi niya kay Erwin Tulfo at ni Rapi Tulfo, ganito, talagang parang sampal sa mukha nitong mga mayayabang na mga Tulfo na ito. Dapat wag na niyo iboto yan. Hindi na natin pababalikin sa Senado yan, lalo na si Rapi Tulfo. Huwag kayo magpadala sa yan, involved yan sa PCSO yan eh, sa Lotto. Nanahimik nung nakatanggap ng malita rin. Una pang nakatanggap ng malita yan eh. Galing sa de facto president. So, sinabi ni Senator Cayetano sa kanila, Erwin at si Rapi Tulfo, na kayo, anong sinabi nyo kay Joel Villanueva, kay Jinggoy, kay Jesus Escudero na let's face the music. Harapin natin kung anong mga charges na yan. Diyan sa flood control. Ang sinabihan nila si
Joel at saka si Jinggoy. Ngayon, sinabi ni Tulpo, yun ang sinabi mo doon kina Jinggoy, Joel at kay Chis. Ngayon, harapin mo. Huwag kang matakot na magbukas ang flood control investigation. Harapin mo yung sinabi mo sa kanila. Harapin mo rin yan kung merong pagbigkas ng pangalan mo na involved ka rin dyan. Di ba? Nakakahiya. Yun ang ini-insist mo, na harapin mo yung mga ini-insist mo sa mga tao na yan na dapat hindi ka naman nakialam, mahilig ka makialam. Ngayon, ikaw na ngayon ang nasa sentro ng kontrobersya. Kasi kasama ka eh. At mayabang ka pa nagsasalita. No? Talagang na-mention yung ACT-CIS, yung partido mo, yung party list mo doon sa na kongreso ka pa. Ang involvement ni Eric Yap ng ilang malita yung diniliver, around 40. Nakakasyak. Saan galing yun? ACT-CIS. Party list ni Rapi Tulfo yan. Yan siya sumikat noon dahil ang daming tulong yan eh. Doon sa opisina lang sa Timog, maraming pumipila doon. Tumatanggap ng mga tulong sa medical. Hindi natin alam, galing rin pala sa malita yung mga tinutulong. Linuloko yung mga tao, binalik lang pala. Kaya tataka yung iba, ba't ang daming pera ng party list na to? Galing rin pala sa malita. Ganyan ang nangyayari ni Erwin Tulfo. Napahiya siya doon. Talagang napahiya, makapal yan mukha eh. Nagsasalita nung Bindelo, nung unang hearing to ni Marcolita, na sinabihan pa niya para daw matuwa naman yung mga tao. Di ba pwede nating i-Bindelo? Di ba Mr. Justice, tinanong niya si Mr. Secretary, si Boying Rimulya, na yes, sabi naman Rimulya, ang ulol din na isa. Yun ang sinabi. Sumang-ayon din sa kanya. Na biglang nawala si Gutisa eh. Si Gutisa ba yun? O Diskaya. Yung naging star witness. Yun lang ang kaisa-isang hearing na kinandak ni Senator Marcolita. Wala nang kasunod noon. Dahil inagaw na nga nila yung majority dyan sa Senado. At si Tuta Soto na wala namang kamungwang na pagiging Senate President. So yun ang sinabi ni Alan Peter Cayetano. Wala naman siyang pinaratang. Hindi na sinabi na maganda rin yung diskarte niya. Hindi naman niya sinabi na involved si Martin, involved si Saldico. Gusto lang niya magkaroon ng investigation. Na sinabi pa nga niya na ang unang pinaratang niya nila sa Senado, lalo na itong mga tuta ni Martin Romualdez at ni Bangag dyan sa prosecution ng House of Representatives, na talagang idili yung impeachment case ni VP Inday Sara. Anong sabi ni Senator Cayetano? Very smooth naman. Padala na kagad sila ng summon, kinunben kagad nila. Ngayon, sumagot si VP Inday Sara through her defense lawyer na nag-motion to dismiss. Kung sa ngayunan niya na i-dismiss ng korte. Sa bagay, wala na silang majority ngayon eh. I-dismiss, hindi ma-dismiss yan. Mabuti naman yan na masagot din. We'll go into the trial proper sa impeachment para masagot ni VP Inday Sara yung mga paratang nila. Dahil 5 malitang mga ebidensya to counter the allegations ng mga prosecutor. Limang dahil marami daw attachment, sabi ni PUA. Ngayon, nawala na yung laging sinabi nila na dahilan yan sa impeachment kaya dinidelay. Hindi na nga delay. Ngayon, sasagot yung prosecution doon sa sagot din. Counter charge o sagot ng mga defense lawyer ni VP Inday Sara. So, maganda yung tinakbo ng impeachment case. Contrary to the allegation na i-delay yung hearing sa impeachment. Yun ang point ni Senator Cayetano. So,
Doon napapahiya ng husto si yung mga tulpo. Nakita na ninyo. So wala talaga silang ibang intensyon. Pigilan. Pigilan itong hearing na to. At marami mga teorya lang to na paano daw mapigilan yan, no? Mapigilan yung hearing. Kasi bukas hindi rin sila atin. So hindi nila mabuwag yung mga committee. Hindi nila mabuwag. Hindi naman mag-open ang plenary. So dyan lang sa plenary session pwede ang quorum. 11 nga lang sila kung hindi atin yung mga senator. Di wala silang quorum. Walang quorum yan. Hindi pupunta sa plenary. Kasi nung kahapon nag-conduct pa rin si Loren Legarda doon sa education committee niya ng hearing. Punta pa rin siya. Kung hindi pupunta ng plenary, hindi magpupunta kagad sa mga committee nila mag-conduct ng hearing, walang mangyari dyan sa pagbuwag ng mga committee na yan. Kaya yan ang ginamit ni Senator Cayetano. At meron pang siyang sinabi, dahil ito nagsasalita daw si Erwin Tulfo, napakahungahang talaga ni Erwin. Nagsasalita na pinatayan daw sila ng internet. Kasama na si Mig sa Mig Subiri, na siguradong kung tatakbo kang senador ulit, hindi na ba yan, parang graduate na yan sa nakatatlong na yan term, so hindi na pwedeng tumakbo ulit. Sigurado kung tatakbo ka, kung kailan ka tatakbo, 2028, hindi na nga siya makatakbo, last term na niya. Kung re-election siya, hindi ka naman nanalo sigurado. Ang dami akong narinig na sa teritoryo mo, sa Bukidnon, galit na galit sa iyo dahil sa pagtaksil mo sa mga Duterte. So kaya nga napilitan siya magpunta sa Mindanao, sa Bukidnon. One Mindanao hindi kasama, one Bukidnon ka, wala na. Sigurado ka nang matatalo. Ngayon, ito nga, sinabi ni Erwin Tulfo na pinutulan daw sila ng internet at pinutulan daw ng wifi, pinutulan ng kuryente. Na dumating yung taga GSIS kasi yung Senate pala na yan, ang lahat na kuryente nakakonect doon sa GSIS, ang power nila sa electricity. Ang nangyari pala, nag-trip nag-trip doon, parang may na-short doon sa side ng GSIS. Nagbigay ng report ang taga GSIS maintenance na yan ang nangyayari, kaya na putol yung kuryente. Siyempre putol yung kuryente, putol yung internet. Kaya ito si Erwin talagang may pagkagago rin hindi nag-iingat sa kanya mga sinasabi. Kahit na walang proof, nagpaparatang ka agad kasi yun ang ugaling radyo doon sa niya, pagkakaroon ng settlement niya doon sa mga nag-aaway na magsyuta, nag-aaway na mag-asawa, mga kabit-kabit, yun ang sinisitil niya. Kaya ang ugali niya pangkabit, ganyan yun. So talagang buo ang loob ni Senate President Alan Peter Cayetano na talagang ituloy ang hearing na to. Kaya nga bukas hindi pa rin sila papasok. Pa rin sila absent. So walang quorum. So walang magawa yung maglulupasay yung mga senador diyan. Na dapat gawin daw natin ang ating obligasyon being senators. Nakakahiya daw sa taong bayan. Ang ginawa niyo ng pag-boycott, yung pag-walk out nyo, hindi na nakakalimutan ba ninyo anong ginawa nyo? Ito, dose of your own medicine ang ginawa. Tingnan natin, kung magaling kayo sa strategiya, mas magaling si Cayetano. Matagal na si Tito Soto, pero ano man naman ang niya, experience yan. Tulad ba sa isang senator na abogado? Malayo. Kaya akala nila nakatunga nga lang si Senator Cayetano,
na walang gagawing diskarte. Ngayon, nagdeklara na tuloy ng independence, total independence ng Senado. At ito ang dapat nating suportahan. Talagang suportahan natin sila. Kasi dito lang magsimula ang lahat. So tingin ko dito magsimula. Kung hahantong na ito sa malaking movement, which is na-mention na rin ni Senator Cayetano, which is people power. Legal naman yan, nakalagay sa konstitusyon natin. Pwede mangyari yan kung meron pa silang kahunghangan na gagawin dyan. Itong sila bangag sa Malacanang. At patuloy nila gigipitin ang mga senador natin. Yung 30 na yan, hindi na yan mabubuhat. At ito nga, kung magdesisyon ng invalid ang warrant of arrest, pwede nang umatin si Bato. Demanda ninyo si Bato sa local courts at haharapin yan ni Bato. Siguraduhin ninyo na may ebidensya kayo na solid. So yung mga kasong iba dyan, na booking na ngayon, na yun ang purpose nila. Para mawala ang majority, dinidemanda na nila lahat. So, kung ikaw, mamamayang Pilipino ka na matino ang pag-iisip mo, alam mo yung nang-aapi sa inaapi, saan ka kakampi? Doon sa inaapi. Na usually, yan naman ang culture ng mga Pilipino. Kaya nga si EPG talagang mataas ang kanyang popularidad dahil nga sa kanyang mga kwento na inaapi, lumalaban. At ito na ngayon ang simula. Meron na tayong kakampi sa loob ng pamahalaan. At ito yung mga senador na yan. 13 patriots para sa akin. Mga patriots yan na nagmamahal at gumagawa ng bagay para sa kanilang bayan. At ito ang mga 13 patriot senators. So, I hope na mag-snowball ito, patuloy ang paglaki ng suporta ng mga tao dito sa mga senador na to at makamit natin ang totoong pangyayari diyan sa flood control controversy. Kung sino ba talaga ang mastermind, kahit alam na natin, dapat ma-establish na yan. So, kung isampa ito diyan sa ombudsman, hindi naman papansinin, which is a big possibility na hindi papansinin ni Ombudsman Remulla yan. Dahil yan na, linagay siya para sa purpose na dyan ni BBM para protektahan ang interest ni bangag na presidente. So, wala tayong ma-expect. Pwede rin na hayaan na lang yan. Din na kung magkaroon ng regime change, magpalit na ng rehimen, doon na isampayan. At kailangan matanggal yung ombudsman na yan na si Boying Remulla. Ganyan ang dapat mangyari. So, ito nga, may isang araw pa tayong hinahantay para dyan sa flood control hearing. At hindi natin alam kung anong mangyari ngayon at saka bukas. Alam naman natin itong administrasyon na ito. Yung mga akalain natin na hindi kayang gawin ng isang taong matino ang isip, gagawin ng mga yan. Kasi wala sa tamang wisyo yung mga yan. Wala sa tamang pag-iisip. Kaya nga dapat mag-ingat itong mga senador na to. Sa extreme case nga, baka gugurgurin sila. Di ba? Kasi kung yung gurgur is gurgur talaga. Kung mawala na yung 3 senador na yan, wala na. Makukuha nila yung senatorial slate. Ang majority of senators dyan sa Senado. So, magiging 20 na lang yan or 22. So, ang ano niyan, lagay natin 20. So, 4 na mawala. Completely mawala, ha? Si Jinggoy, hindi pa naman makonvicted yan. Matagal pa. Kasi one makonvicted siya, tatakbo pa yan sa Supreme Court. So, may final conviction. Kailan pa yan? Kaya matagal pa yan. Hindi nga natin alam, bibigyan ng bail yan eh. Kung bibigyan ng bail yan, babalik sa majority. At ang majority ngayon. Ibig sabihin, babalik sa number na 13. At si Bato, magkaroon ng invalidity yung warrant of arrest.
mabuo na yung 13. Kaya any bill na papasa nila, any amendment to the law or any bill, lulusot na. Sana ganyan ang mangyayari. Pero nga, delikado. Kung anong mangyayari sa kanila, extreme na pangyayari, kung gurgurin sila completely, hindi natin alam. Wala namang lahat na kawalang hiyan ginagawa na ng pamalaan, administrasyon nito. So, doon pa nga sa yung pag-aresto kay Jinggoy, nag-uusap na raw sila. Nag-uusap beforehand, nag-uusap na sila ni Remulla, ni John Vic na mayabang, Pisot, na hindi arestuhin si Jinggoy within the premises of the Senate. Ang nangyari, nung nasa elevator na pagbaba sa hallway, gustong pusasan si Jinggoy. Sabi ni SP Cayetano, doon na lang sa labas. Yan ang una natin mag-uusap. Doon na lang sa labas. Huwag naman dito, respetuhin naman natin ang institusyon ng Senado. Hindi na kailangan na ako ang respetuhin mo. Respetuhin mo yung Senado. At sinight niya yung case ni Enrile na na-charge ng rebellion, na walang bill din, na nung panagkapanahon na noon ay ang Senate President ay si Joby Salonga at si Cory ang presidente. Ngayon, nung minention niya ni Cory yan na si Salonga ang sinabi, walang title, nagagalit yung mga dilaw. Bakit sinabi mo na Cory lang? Bakit sinabi mo na Salonga na lang? Hindi mo lang nirespeto yung mga tao na yan, dating presidente. Kayo, anong ginawa nyo kay Duterte? Digong-digong lang kayo. Di ba? Wala rin naman nagawa si Cory sa totoo eh. Si Salonga may ginagawa, pero marami ring questions laban sa kanya. Hindi na lang natin may vision, kaya hahaba ang kwento. So anong ginawa? I don't know kung hindi naman na-mention ni kung pinusasan, gustong pusasan. Kasi nag-uusap sila, susuko si Jinggoy, kaya nga dalhin nga dun sa krami, mismo sila ni Cayetano. Ito atat na atat para sa publisidad, gustong sumikat, akala niya, believe sa kanya yung mga tao, tulad ng mentalidad ni Trillanes, pumunta doon para arestuhin si Jinggoy, para sumikat at makabawi siya sa mga hindi niya naganap na mga utos na Malacanang, tulad ng pagpahuli ng Bantag, nagpahuli kay Roque na hindi nangyari, kay Saldico at kay Senator Bato. Gusto niya mong bawi, gusto niya babawi, ibig sabihin. So yun ang nangyari. Kaya mga walang hiya talaga sa ito si Remulla na kahit anong gagawin, hindi talaga lumabas ang pangalan sa survey for president. So wala. So ngayon siguro nabayan na natin tong araw na to, tsaka bukas bago ang day natin, the day of the great revelation dyan sa flood control corruption. So tabayan na natin at patuloy tayong susuporta sa ating mga 13 brave patriot senators. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Top News Beats. At bago kayo umalis, before you leave this channel, please paki-like naman, and then try to share this video, and of course if you are new to this channel, paki-subscribe kahit pa isa lang. Okay, so magkita tayo tomorrow or tonight kung mayroong mga bagong balita na lalabas. Kahit walang gaanong manonood dito, basta we have done our job para to inform people, to explain them yung mga information na lumabas sa ating society, ating bansa, na kailangan nyo malaman. So salamat sa pagdalo ninyo at I hope you will follow and continue patronizing Justin Top News Page. Maraming salamat po at good morning sa inyong lahat.